Mula sa orihinal na 6.353 trillion pesos na proposal budget, natapyasan ito ng 26 na bilyong piso na naging 6.326 trillion pesos mula sa isinumiting National Expenditure Program o NEP ng administrasyon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Happy New Year po sa lahat ng viewers ni Tita Eda. Salamat at nandito pa din po kayo at sumusuporta sa aking channel. Medyo di po ako masyadong active ng 2024. But this time, ibabalik ko ang pag-upload ng mas madalas para sa mga educational news at info para sa ating mga lolo't lola at ganun din para sa ating kapwa Filipino para maging aware sa mga updates at news sa bansa. Simulan natin sa 2025 national budget para sa Pilipinas. Magkano ang budget? Sobrang laki ba ito? Saan nakalaan ang mga ito? Sikapin natin na ngayong taon maging aware. Tayo saan nga ba napupunta ang budget ng bansa? Ito po ang news clip ng PTV News tungkol sa usapin na ito. Panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Formal na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa 2025. Muling naging prioridad ng administrasyon ang paglalaan para sa sektor ng edukasyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bian Manalo ng PTV Manila. Pagpapatuloy ng mga magagandang nasimula ng administrasyon, iyan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang lagdaan ngayong araw ang 2025 national budget. Mula sa orihinal na 6.353 trillion pesos na proposal budget, natapyasan ito ng 26 na bilyong piso na naging 6.326 trillion pesos mula sa isinumiting National Expenditure Program o NEP ng administrasyon. Nangunguna pa rin ang education sector sa pinaglaanan ng may pinakamalaking pondo na may 1.053 trillion pesos na sinundan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may 1.034 trillion pesos. Prioridad din sa 2025 national budget ang health sector, DSWD, DILG, Department of Agriculture, DOTR, Judiciary, DOLE at Department of Justice. Sa kanyang talumpati, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na tinapyasan niya ang pondo matapos i-veto ang 194 billion pesos na halaga ng line items na hindi naaayon sa agenda ng administrasyon sa susunod na taon. Kasama sa mga i-veto ang ilang line items ng DPWH at mga unprogrammed funds na umabot sa 300%. Samantala, nagdesisyon ng Pangulo na ipatupad sa ilalim ng conditional implementation ang ayuda sa Kapos Kita program o AKAP ng DSWD. Hindi ito binuwag para matiyak na maipatutupad pa rin ang mga programa sa mga mahihirap nating kababayan, pero kinakailangang masiguro na wasto at tama ang paggamit ng pondo. To ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, we are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. Matatanda ang naantala ng 10 araw mula sa original schedule nito ang paglagda ng Pangulo sa 2025 national budget. Kinailangan kasing i-review at pag-aralang mabuti ng Pangulo ang proposed bill bago maisabatas. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa assessment ng proposed 2025 national budget kasamang ilang heads ng concerned agencies. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo, alinsunod sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Tutuon ang 2025 national budget sa 8-point socio-economic agenda ng Pangulo na layuning ibangon ng Pilipinas mula sa epekto ng paghagupit ng pandemya, patuloy na pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng maraming trabaho at oportunidad para sa ating mga kababayan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito,
nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!